Babawi lang ako, ilang oras lang. May emergency sa trabaho. Kailangan kong umalis. Nanginginig ang mga kamay ni Alessandra habang nakahawak sa riles ng hospital bed. Ang bawat alon ng sakit mula sa kanyang puson ay sinalubong ng isa pang sakit, ang sakit ng pagkaunawa. Si Adrian, ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak na halos lumabas na, ay nakatalikod na sa kanya. Nakita niya ang mamahaling relo nito, ang bagong plant, sadong barong, ang pabango nitong bagong bili. Hindi ito pananamit ng taong may emergency sa trabaho. Emergency ngayon, Adrian? Na yon? Hindi niya napigilan ang pagtatalang boses. Sa loob ng 10 taon, siya ang laging naiintindihan, ang laging nag-a-adjust, ang laging naniniwala sa mga dahilan nito. Ngunit sa sandaling ito, nakahiga siya sa delivery room. Halos hindi na makahinga sa sakit, at ang lalaking pinakasalan niya ay may isa pang dahilan para lumisan. Sorry, Al. Hindi ko ito gusto. Pero kailangan kong pumirma ng ilang dokumento. Mabilis na sabi ni Adrian, hindi man lang ito lumingon. Hintayin mo lang ako. Nandito naman ang mga doktor. Adrian, malapit na akong manganak. Ang anak mo. Napatili si Alessandra nang dumating ang isa pang contraction. Ang mga nurse ay nagmamadaling lumapit, sinusuri ang monitor. Nakita niya sa peripheral vision ang pag-alis ng asawa. Hindi man lang ito lumingon. Hindi man lang ito nag-alinlangan. Mr. Cortez, kailangan po ng asawa ninyo kayo rito, sabi ng isang nurse bahagyang nagtataka. Maari po bang hintayin ninyo? I'll be back before you know it, wika ni Adrian nakangiti pa. Ngunit hindi yun niting nagpapakalma, yun ay niting may dinadalang sikreto. Al, malakas ka, kaya mo yan, alam kong kaya mo. At umalis siya. Dinig na dinig ni Alessandra ang mga yabag nito sa koridor. Mabilis, walang pag-aalinlangan. Ang pinto ng delivery room ay sumara, at sa likod nito, naiwan siyang mag-isa kasama ang sakit, ang takot, at ang isang tanong na ayaw tumigil sa pag-ikot sa kanyang isip. Bakit? Ma'am, kailangan niyong itulak, sabi ng doktor, mahinahon, nugit apurahan. Nandito kami, okay? Nandito kami sa inyo. Pumikit si Alessandra. 10 taon ng pagsasama. 10 taon ng pagtitiis sa mga gabing uwing-uwi si Adrian, sa mga tawag na biglang nagiging bulong, sa mga text na agad nitong binubura. Pinili niyang maniwala. Pinili niyang magtiwala. Sinabi niya sa sarili na ang pagod sa trabaho ang dahilan, na ang stress ng pagpapatakbo ng negosyo ang nagpapabago nito. Ngunit sa delivery room na ito, sa pinakamahalagang sandali ng kanilang pamilya, wala si Adrian. At alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi ito tungkol sa trabaho. Ma'am, isa pang push! Sumigaw siya, hindi lamang dahil sa sakit ng panganganak, kundi dahil sa sakit ng pagkatanto. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay, ay pinili siyang iwan. Sa araw na ito, sa oras na ito. Nang marinig niya ang unang iyak ng kanyang anak, bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Hinawakan siya ng nurse sa kamay, pinapalakas ang loob. Congratulations, ma'am! Baby boy po! Ngunit habang nakatingin siya sa maliit na nilalang na nakahiga sa kanyang dibdib, hindi niya maramdaman ang inaasahang saya. May kirot na hindi maipaliwanag, isang kirot na hindi mula sa panganganak, kundi mula sa pusong dinurog. Ma'am, gusto niyo bang tawagan ng asawa ninyo? Tanong ng isang nurse, hawak ang phone. Umiling si Alessandra. May naramdaman siyang kakaiba. Isang tahimik na pagbabago sa kanyang loob. Hindi na, mahinaning sabi. Hindi na kailangan. Nagtaka ang nurse, ngunit hindi na nagtanong pa. Tiningnan ni Alessandra ang kanyang anak. Ang maliit na mata nito. Ang mga daliring kumakapit sa kanya. Hindi ka iiwanan ni Mami, anak. Bulong niya. Hindi ka iiwanan ni Mami. Makalipas ang ilang oras, nang humupa na ang emosyon at nakatulog na ang sanggol, may kumatok sa pinto ng kanyang private room. Pumasok ang isang nurse na may dalang sobre. Ma'am, may nag-abot po nito para sa inyo. Kinunutan siya ng no. Binuksan niya ang sobre at nakita ang isang litrato ni Adrian
kasama ang isang babaeng nakangiti, may hawak na birthday cake, napapaligiran ng mga lobo at mamahaling dekorasyon. Sa likod ng litrato nakasulat, "Happy birthday, Bianca! Mahal kita!" Nanlamig ang buong katawan ni Alessandra. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Tiningnan lamang niya ang litrato, ang muka ng babaeng nakangiti sa kanyang asawa. Ang muka ng asawang nagsabing may emergency sa trabaho. "Sino po ang nag-abot ito?" Mahina niyang tanong. "Hindi ko po alam, ma'am. Iniwan lang po sa front desk." Tiningnan ni Alessandra ang kanyang anak. Ang maliit na si Mateo. Ang pangalang napili nila ni Adrian. Ang pangalang sinabi nitong, "Perpekto para sa ating panganay." Hinawakan niya ang kamay ng sanggol at sa sandaling yon, may nagbago sa kanya. Hindi na siyang babaeng tahimik na nagtitiis. Hindi na siyang babaeng laging naniniwala sa mga rason. Maingat niyang inilapag ang litrato sa mesa. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na nagsimula ng magningning sa takip silim. "Okay," mahina niyang sabi, sa sarili, sa anak, sa dilim. "Okay." Kinuha niya ang kanyang phone. Nag-scroll siya sa mga kontak hanggang sa makita ang pangalan. Ati Ramirez. Isang tawag, isang desisyon. "Attorney, ako po si Alessandra Villanueva. Kailangan ko po ng tulong ninyo." Napatigil siya, naramdaman ang bigat ng mga salitang susunod niyang sasabihin. "May kailangan po akong protektahan, ang anak ko. At may kailangan po akong kunin, lahat ng sa akin." Sa labas ng bintana, ang syudad ay patuloy na gumagalaw. Ngunit sa loob ng silid na iyon, isang babae ang nagsimulang bumangon mula sa pagkakadapa. Hindi pa niya alam kung paano, hindi pa niya alam kung gaano katagal. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang babaeng minsang inilaan ang buong buhay sa isang lalaking hindi karapat-dapat ay hindi na muling magpapakatanga. Umupo si Alessandra sa harap ni Ati Ramirez. Ang lamig ng upuang leather ang tanging bumubuhay sa kanya sa realidad ng pinagdaanan niyang mga nakaraang oras. Hawak niya ang bag na may lamang kaunting gamit. Hindi niya naisip mag-empake ng maayos, basta nakalabas siya ng ospital na iyon kasama ang anak, sapat na. "Ulitin mo nga, Alessandra," seryosong sabi ng abogado na inilapag ang pluma sa mesa. "Ano ang eksaktong nangyari?" "Sa araw ng panganganak ko, iniwan niya ako." Mahinahong sagot niya, kahit may ninig sa boses. "Hindi siya dumating kahit nang malaman niyang nanganganak na ako. Sa halip, kasama niya si Bianca, nagse-celebrate ng birthday nito." Inilahad niya ang kanyang telepono, ipinakita ang litratong natanggap niya habang nasa delivery room. Kita sa larawan ang malapad na ngiti ni Adrian, ang lalaking sinamahan niya sa pagtatayo ng kumpanya, ang lalaking minahal niya, na ngayon ay hawak ang baywang ng ibang babae. "At alam mo bang may anak na kayo?" tanong ni Ati Ramirez na hindi maikubli ang gulat sa boses. "Oo, si Mateo." Napatingin si Alessandra sa kabilang silid kung saan natutulog ang sanggol, inaalagaan ng isang nurse na kanyang inarkela. "At hindi ko siya hahayaang lumaki sa mundong yon, sa mundong kay Adrian." Tumango ang abogado, isinulat ang ilang tala. "Alessandra, kailangan kong maging prangka sa'yo. Ang laban na ito ay hindi magiging madali. Si Adrian Cortez ay isa sa pinakamayayamang tao sa bansa. May koneksyon siya, may kapangyarihan." "Alam ko," sagot niya, diretso ang tingin. Ngunit may alam din akong bagay na hindi niya alam. Napakunot ang noo ng abogado. "Ano yon?" "Alam ko ang lahat ng tungkol sa kumpanya. Ang mga numero, ang mga kontrata, ang mga transaksyon. Ako ang humawak ng lahat ng yon habang siya ang nagpapakita sa harap ng mga tao." May bahid ng pait sa kanyang ngiti. "Siya ang mukha ng Cortez Holdings, ngunit ako ang utak." Tumango si Ati Ramirez, may bagong sigla sa kanyang mga mata. "Kung gayon, may magandang panimula tayo. Ngunit kailangan natin ng ebidensya. Hindi sapat ang salita mo laban sa kanya. Kailangan natin ng mga dokumento, mga record, matransaksyon na magpapatunay na ikaw ang may ambag sa tagumpay ng kumpanya. At kung meron siyang ginagawang mali,
Kailangan natin malaman. May access pa ba ako sa mga financial records? Tanong ni Alessandra na iniisip ang mga password at code na alam niya sa puso. Kailangan nating malaman, sagot ng abogado. Ngunit mag-ingat tayo, kung malaman ni Adrian na may ginagawa ka, maaari niyang i-freeze ang lahat ng access mo. Hindi niya alam na may kopya ko ng lahat, mahinang sabi ni Alessandra, na inilabas ang isang USB drive mula sa kanyang bag. Sa lahat ng taon na ako ang humawak ng finances, sinigurado kong may backup ako ng lahat. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun noon. Marahil isang instinct lamang. Kinuha ni Ate Ramirez ang USB drive, maingat na tiningnan ito. Ito ba ang susi sa lahat? Kasama ito, sagot niya. Ngunit kailangan natin ng mas malalim na pagsusuri. Kailangan natin ng auditor na makakapag-analyze ng lahat ng ito nang hindi mahahalata. May kilala kong mapagkakatiwalaan, sabi ng abogado na kinuha ang kanyang telepno. Isang team ng mga auditor na dalubhasa sa corporate fraud. Maari sila magtrabaho ng tahimik nang hindi nalalaman ng sinuman. Naramdaman ni Alessandra ang unang kislap ng pag-asa mula nang umalis siya ng ospital. Kailan natin sila makikita? Bukas, sagot ni Ate Ramirez. Ngunit ngayon, kailangan mong magpahinga. Ikaw ay kakapanganak pa lamang. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili para sa iyong anak. Napatingin si Alessandra sa kabilang silid, kung saan marang humihinga si Mateo sa kanyang pagtulog. Ang kanyang puso ay napuno ng pagmamahal at ng determinasyon. Tama ka, mahinang sabi niya. Para sa kanya. Gagawin to ang lahat para sa kanya. Kinabukasan maagang nagising si Alessandra. Kahit masakit pa ang kanyang katawan mula sa pangang-anak, alam niyang hindi siya maaring magpahinga ng matagal. Bawat oras na lumilipas ay isang oras na mas malayo siya sa katotohanan, mas malayo sa hustisya. Dumating si Ate Ramirez sa kanyang pansamantalang tinutuluyan, isang condo unit na pag-aari ng isang kaibigan, malayo sa mata ng mga tao. Kasama niya ang 3 tao, 2 lalaki at 1 babae. Lahat nakasuot ng propesyonal na damit, dala ang mga laptop at kagamitan. Alex, ito ang auditor team na aking nabanggit. Pagpapakilala ng abogado. Sila ang magsusuri ng lahat ng financial records na meron ka. Naupo silang lahat sa mesa at inilabas ni Alessandra ang USB drive, pati na rin ang iba pang mga dokumento na kanyang dinala. Narito ang lahat ng meron ako. Financial statements, kontrata, bank records, email correspondence, lahat ng mahalaga. Impressive, sabi ng babaeng auditor na mabilis na sinuri ang mga file. Ang dami ng impormasyon. Ilang taon itong cover? 5, sagot ni Alessandra. Simula nung itinatag namin ang Cortez Holdings hanggang sa kasalukuyan. At ikaw ang humawak ng lahat ng ito? Tanong ng isa sa mga lalaki na may paghanga sa boses. Oo, sagot niya, may bahid ng kapaitan. Habang si Adrian ang nasa harapan, ako ang nasa likod. Ako ang nag-aasikaso ng lahat ng numbers, lahat ng reports, lahat ng presentations. Kung gayon, alam mo ang lahat ng tungkol sa kumpanya, sabi ng babaeng auditor. Ito ay malaking advantage. May alam ba kayo tungkol sa mga irregular transaksyon? Tanong ng isa pang lalaki. Napaisip si Alessandra. May ilang bagay na napansin ko sa mga nakaraang buwan. Mga transaksyon na hindi ko maintindihan. Mga bayad sa mga kumpanyang hindi ko kilala. Mga paglilipat ng pondo na hindi tugma sa mga kontrata. Ngunit nung tinanong ko si Adrian, sinabi niyang mga operational expenses lamang yon. Gusto kong makita ang mga yon, sabi ng babaeng auditor na may interes sa kanyang mga mata. Binuksan ni Alessandra ang isang file sa kanyang laptop. Narito, ito ang mga transaksyon na aking tinutukoy. Simula nung nakaraang taon, may mga bayad na umaabot sa milyon-milyon sa mga kumpanyang hindi ko mahanap sa aming mga kontrata. Tahimik na sinuri ng mga auditor ang mga dokumento. Makalipas ang ilang minuto, tumingala ang babaeng auditor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Alex, alam mo ba kung ano ang mga ito? Umiling si Alessandra. Hindi ko alam. Yun ang dahilan kung bakit ko kayo tinawag. Ang mga transaksyong ito, sabi ng babaeng auditor,
ay mukhang mga money laundering scheme. May mga kumpanya dito na walang ibang layunin kundi ang maglipat ng pondo mula sa Cortez Holdings patungo sa mga personal na account. Naramdaman ni Alessandra ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Personal na account? Kanino? Kailangan nating i-verify, sabi ng isa sa mga lalaki. Ngunit may ilang account na nakalink kay Bianca de la Cruz. Parang hinampas si Alessandra ng kidlat. Bianca? Ang kabit niya? May access siya sa ilang account na ito, kumpirma ng auditor. At mukhang malaki ang mga halagang nailipat sa kanya sa nakaraang taon. Milyon-milyon. Napatango si Alessandra. Ang kanyang panga ay nanigas. Kaya pala nagagawa niya magtapon ng pera para sa mga party at luho? Hindi lang siya ang kabit. Siya ang kasabwat. Mayroon pa tayong mas malalim na pagsusuri, sabi ng babaeng auditor. Ngunit ito na ang unang malaking ebidensya. Ito ay sapat na upang magsimula ng legal na aksyon. Pero kailangan natin ng mas marami, dagdag ni Ate Ramirez. Kailangan natin malaman ang lahat ng detalye, kung gaano karaming pera ang nailipat, kung saan ito galing, at kung sino pa ang sangkot. Tumango si Alessandra. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. Gagawin natin. Hahanapin natin ang lahat. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nabubulgar ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Sa mga sumunod na araw, naging routine na ang pagtatrabaho ng auditor team sa condo unit. Pinag-aralan nila ang bawat transaksyon, bawat dokumento, bawat email. Si Alessandra, kahit may sakit pa ang katawan, ay nakaupo kasama nila. Sumasagot sa mga tanong, nagbibigay ng konteksto sa mga desisyon na kanyang ginawa noon. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ng babaeng auditor isang hapon habang nagpapahinga sila. Hindi mo ba pwedeng iwan na lang ang lahat at magsimula ng panibagong buhay? Napatingin si Alessandra sa kanyang anak na natutulog sa kanyang tiyan. Dahil hindi ko kayang hayaan na lamang ang lahat, mahinang sagot niya. Hindi lang para sa akin ito, para sa aking anak. Ayokong lumaki siyang iniisip na okay lang na bastusin ang taong nagmamahal sa'yo. Ayokong malaman niyang hindi lumaban ang kanyang ina. At para sa'yo? Tanong ng auditor. Napangiti si Alessandra may pait sa kanyang mga mata. Para sa akin din. Sa loob ng maraming taon, inilaan ko ang lahat kay Adrian. Ang aking oras, ang aking lakas, ang aking pangarap. At anong nakuha ko? Iniwan sa delivery room habang kasama niya ang ibang babae. Nayon, oras na para sa akin naman. Isang gabi, tinawag siya ng isa sa mga auditor. Alex, may nakita kami. Mabilis siyang lumapit. Ang kanyang puso ay tumitibok. Ano yon? May isang account na hindi natin napansin noon. Sabi ng auditor, itinuro ang screen. Isang offshore account na nakalink kay Adrian. Malaki ang laman nito, daan-daang milyon. At mukhang milipat ito mula sa mga pondo ng kumpanya. Napabuntong hininga si Alessandra. Ito na ba ang kailangan natin? Kasama, sabi ng auditor. Ngunit may isa pang bagay. Natagpuan namin ang isang serya ng mga email sa pagitan ni Adrian at ng ilang opisyal ng gobyerno. Mukhang may mga under-the-table deals, mga kontrata na nakuha sa pamamagitan ng suhol. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Alessandra, kahit alam na niya ang sagot. Ibig sabihin, hindi lang siya nagloko sa'yo. Sabi ng auditor, seryoso. Siya ay isang kriminal, at meron tayong ebidensya upang patunayan ito. Naramdaman ni Alessandra ang paghaluhalong emosyon, galit, kalungkutan, ngunit higit sa lahat, determinasyon. Ibig sabihin, maaari nating sirain siya. Kung gagawin natin ito ng tama, sabi ni Ate Ramirez na pumasok sa silid, kailangan nating maging maingat. Hindi natin pwedeng basta-basta ilabas ang lahat ng ito. Kailangan nating planuhin ang bawat hakbang. Tumango si Alessandra. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. Alam ko, ngunit sa unang pagkakataon, may hawak tayong sandata at gagamitin natin ito. Binuksan niya ang kanyang laptop, sinimulan ang paggawa ng isang dokumento. Simulan natin sa pag-freeze ng mga asset, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag.
Pagkatapos, ilalabas natin ang mga ebidensya sa publiko. At sa wakas, kukuning natin ang lahat. At si Adrian? Tanong ng isa sa mga auditor. Napatingin si Alessandra sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa dilim. Si Adrian ay makakaranas ng parehong sakit na naramdaman ko nung gabing yan sa ospital. Mahinang sabi niya. Ang sakit ng pagkawala ng lahat, ng taong akala mo ayun na, ng buhay na akala mo ay hawak mo. Tumingin siya sa kanyang anak na tahimik na natutulog. Ngunit ako, may bago na akong dahilan upang mabuhay. At hindi ko siya bibigiin. Sa sandaling iyon, alam ni Alessandro na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa pagbangon, tungkol sa pagprotek sa kanyang anak, tungkol sa pagpapatunay na siya ay higit pa sa anino ng isang lalaking hindi siya pinahalagahan. At sa unang pagkakataon mula nang umalis siya ng ospital, numiti siya. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa kaalamang siya na ang may kontrol sa kanyang buhay. Hindi na siya magpapakatanga, hindi na siya magpapabiktima. Siya na ang magiging bida ng kanyang sariling kwento. Ang umaga ay tahimik sa condo unit na pinagtataguan ni Alessandra. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana, hawak ang isang tasa ng kape na halos hindi niya ininom. Sa kabilang kwarto, mahimbing na natutulog si Mateo, ang kanyang dahilan, ang kanyang lakas. Tumingin siya sa kanyang telpo. Ilang minuto na lang, magsisimula na ang lahat. Dumating si Ate Ramirez ng alas 7, dala ang isang leather folder na puno ng mga dokumento. Kasunod niya ang 2 miyembro ng auditor team na may dalang laptop at mga selyadong envelope. Ang bawat isa ay tahimik, seryoso at handa. Nasa pwesto na ang lahat, sabi ni Ate Ramirez habang inilalatag ang mga papel sa mesang kainan. Ang utos ng korte para sa freeze order ay naaprubahan kagabi. Pipirmahan ko ang huling dokumento sa loob ng 1 oras. Pagkatapos nito, hindi na makakagalaw si Adrian. Hindi sumagot si Alessandra. Tiningnan niya ang mga pangalan sa dokumento, Adrian Cortez, CEO, Bianca Delgado, consultant, at sa ilalim, ang pangalan ng offshore account na natuklasan nila. Ang account na naglalaman ng milyon-milyong piso na hindi idineklara sa kumpanya. Gawin natin, mahinang sabi niya. Ngayon na. Sa loob ng susunod na 2 oras, gumalaw ang lahat ng parang makina. Tumawag si Ate Ramirez sa bangko, ipinadala ang mga kinakailangang dokumento at kinumpirma ang freeze order. Ang auditor team ay nagpadala ng mga email sa mga ahensya ng gobyerno, sa Securities and Exchange Commission at sa mga kasusyo ng kumpanya. Bawat click ng keyboard, bawat tawag sa telepo ay isang hakbang palapit sa pagbagsak ng imperyong itinayo ni Adrian. Ngunit, hindi niya nag-isa. Alas 9 ng umaga, nakatanggap si Alessandra ng mensahe mula kay Ate Ramirez. Tumingin siya sa screen, binasa ang mga salita ng 2 beses at saka lamang napahinga. Na-freeze na ang lahat ng accounts ng Cortez Holdings, sabi ng abogado. Ang personal accounts ni Adrian, ang corporate accounts, pati na ang offshore account. Hindi na siya makakalabas ng pera. Tumango si Alessandra. Walang ngiti, walang sigaw. Tanging isang malalim na pag-inga, parang may mabigat na bato na inalis sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman niyang may kontrol na siya. At ito pa, patuloy ni Ate Ramirez habang iniaabot ang isang tablet. Inilabas na natin ang unang batch ng ebidensya sa media. Ang mga email na nagpapakita ng pandaraya ni Adrian sa mga financial report, ang mga transaksyon na dumaan kay Bianca, at ang mga dokumento na nagpapatunay na siya ay nagtago ng malaking bahagi ng kita ng kumpanya. Sa screen, nakita ni Alessandra ang balita. Isang news outlet ang naglabas ng headline. Cortez Holdings CEO nababalita sa alleged fraud. Investigation isinagawa. Sa ibaba nito, ang mga screenshot ng email, malinaw hindi maitatangi. Ang mga salita ni Adrian, ang kanyang pirma, ang kanyang mga utos, lahat ay nakalantad. Paano nila nakuha agad ito? Tanong ni Alessandra, bahagyang nagulat sa bilis.
May mga kakilala ako sa media, nakangiting sabi ni Ate Ramirez. At nung makita nila ang mga dokumento, hindi na nila pinalampas. Ito na ang simula, Alessandra, wala nang atrasan. Lumipas ang ilang oras. Sa labas ng kondo, tahimik ang mundo. Ngunit sa loob ng Cortez Holdings, isang bagyo ang paparating. 11:00 ng umaga, nakatanggap si Adrian Cortez ng tawag mula sa kanyang Chief Financial Officer. Nasa opisina siya, hawak ang isang tasa ng kape, nagbabasa ng mga ulat ng proyekto. Nang sumagot siya, ang boses sa kabilang linya ay nanginginig. "Sir, may problema tayo." "Anong problema?" Inis na tanong niya. "Na-freeze po ang lahat ng accounts natin. Ang corporate account? Ang personal account ninyo? Pati na ang ano?" Napabalikwas si Adrian sa pagkakaapo. "Sino ang nag-freeze? Paano nangyari yan?" "May court order po, sir. Galing sa SEC. May nag-hire ng reklamo? Hindi ko pa alam kung sino. Pero hawak nila ang mga dokumento tungkol sa..." Hindi na natapos ang CFO. Bumukas ang pinto ng opisina ni Adrian at pumasok ang kanyang executive assistant. Maputla ang muka, hawak ang isang tablet na nanginginig sa kanyang mga kamay. "Sir, kailangan ninyo makita ito," sabi ng assistant. Kinuha ni Adrian ang tablet. Nakita niya ang headline, nakita niya ang mga email, nakita niya ang kanyang pangalan, ang kanyang pirma, ang kanyang mga desisyon, lahat ay nakalantad sa publiko. "Ano to?" bulong niya, hindi makapaniwala. "Sino ang gumawa nito?" "Hindi ko po alam, sir, pero kumakalat na po sa social media. Bumaba na po ang shares natin ng 10% sa isang oras." Tumayo si Adrian. Itinulak ang upuan ng malakas. Ang kanyang mukha ay pula. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tiningnan niya ang kanyang telepo, dusmis na missed calls mula sa mga miyembro ng board, mula sa mga investor, mula sa kanyang abogado. Hindi niya sinagot ang kahit isa. "Magpatawag ng emergency board meeting," utos niya. Pilit na pinakalma ang boses. "Ngayon na. Lahat ng miyembro kailangan ko makausap." "Sir, hindi po lahat available." "Sabihin mo na may emergency. Ako ang CEO. Kailangan nilang sumunod." Nagtakbuhan ang mga empleyado sa labas. Ang opisina ay puno ng kaguluhan. Mga tawag sa telepo, mga bulungan, mga mukhang takot. Sa loob ng ilang minuto, ang isang normal na araw ay naging isang krisis. Samantala, sa isang luxury apartment sa kabilang gilid ng syudad, si Bianca Delgado ay nag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin. Nakangiti siya. Iniisip ang plano ni Adrian na dalhin siya sa Paris sa susunod na buwan. Ngunit ang kanyang telepono ay nag-vibrate ng paulit-ulit. Hindi niya pinansin. Hanggang sa tumunog ang landline, ang numero ng opisina ni Adrian. "Sino?" Inis niyang sagot. "Miss Delgado, si Mr. Cortez po," sabi ng sekretarya, nanginginig ang boses. "Kailangan po kayo agad. May malaking problema." "Anong problema? Sabihin mo kay Adrian, natatawagan ko siya mamaya. Nag-aayos ako, Miss Delgado." "Na-freeze po ang mga accounts. At may balita na po tungkol sa inyo, sa mga transaksyon ninyo." Tumigil si Bianca. Bumagsak ang suklay sa kanyang kamay. Anong sinasabi mo?" "May mga email po na nailabas sa media tungkol sa mga transaksyon sa inyong pangalan at tungkol sa relasyon ninyo ni Mr. Cortez." Bumilis ang tibok ng puso ni Bianca. Binuksan niya ang kanyang telepono, binasa ang mga headline, nakita ang mga screenshot. Ang kanyang pangalan, ang kanyang muka, ang mga transaksyon na inakala niyang nakatago. "Hindi pwedeng mangyari ito," bulong niya, nanginginig ang mga kamay. "Sino ang gumawa nito? Sino ang naglabas ng mga ito?" Hindi siya sumagot ng kahit sino. Ngunit sa kanyang isipan, isang pangalan ang lumutang. Alessandra. Ang babaeng inakala niyang mahina. Ang babaeng inakala niyang madaling talunin. Hindi pwedeng siya, sabi niya sa sarili. Wala siyang kakayahan, wala siyang pera, wala siyang... Ngunit alam niyang mali siya. Kahit gaano pa niya ito itangi,
Alam niyang si Alessandra ang nasa likod nito. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Bianca ng takot. Hindi dahil sa mga headline, kundi dahil sa realization na minamaliit niya ang kanyang kalaban. Sa kondo, tahimik na pinapanood ni Alessandra ang mga balita. Nakita niya ang pagbagsak ng shares ng Cortez Holdings. Nakita niya ang mga komento ng mga netizens, ang mga reaksyon ng mga investor. At alam niyang hindi pa ito tapos. Ito lamang ang simula. Pumasok si Ate Ramirez. May dalang bagong ulat. Nagpatawag ng emergency board meeting si Adrian. Mamaya ng 1:00, malamang nahihingi siya ng tulong o maghahanap ng paraan para iligtas ang sarili. Tumingin si Alessandra sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit matalim. Hayaan mo siya. Habang napupumilit siyang iligtas ang kanyang sarili, patuloy nating ilalantad ang lahat. Hindi siya makakatakas. Sure ka bang handa ka na? Kapag nagsimula na ito, wala nang atrasan. Umiling si Alessandra. Hindi na ako natatakot, Ate. Sa loob ng maraming taon nakatalikod ako sa kanya, sinusuportahan siya. Pinapalago ang kanyang pangarap. Ngayon, panahon na para ipakita ko sa kanya kung sino talaga ako. Tumingin siya sa kwarto kung saan natutulog si Mateo, ang kanyang anak, ang dahilan ng lahat. At sa sandaling yon, nagumiti siya. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa kaalamang siya na ang may kontrol. Hindi na siya ang babaeng tahimik na nagtitiis. Siya na ang babaeng lumalaban. Simulan na natin, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Ipakita natin kay Adrian kung ano ang mangyayari kapag minaliit mo ang isang taong nagmahal sa'yo. Sa labas, ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Ngunit sa loob ng Cortez Holdings, ang dilim ay kumakalat. At si Alessandra sa unang pagkakataon ay nakatayo sa liwanag. Umaga ng Lunes. Ang Cortez Holdings Tower ay tila isang malaking kahon ng salamin na nanginginig sa bawat busina ng sasakyan sa labas. Sa loob ng boardroom, ang mahabang mesa ay puno ng mga mukhang seryoso, mga lalaki at babaeng nakasuot ng mamahaling suit, may hawak na mga tablet at kape na unti-unting lumalamig. Ang emergency board meeting na ito ay hindi katulad ng mga naunang pagpupulong. Ngayon, hindi lang ito tungkol sa quarterly reports o expansion plans. Ngayon, tungkol ito sa buhay ni Adrian Cortez. Nakaupo si Adrian sa dulo ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumutugtog sa ibabaw ng kahoy. Pilit niyang pinipigilan ang panginginig ng kanyang panga habang nakikinig sa mga bulong ng mga board members. Ang balita tungkol sa pag-freeze ng mga assets at ang paglabas ng mga ebidensya ng pandaraya ay kumalat na parang apoy. Ang kanyang sekretarya ay halos hindi na makatingin sa kanya kanina nang maglakad siya papasok. Mr. Cortez, kailangan nating talakayin ang sitwasyon, sabi ni Mr. Tan, isa sa mga pinakamatagal na board member. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon. Ang mga alegasyon laban sa iyo ay seryoso. Hindi natin kayang baliwalain ang mga ito. Allegations lang yan, mabilis na sagot ni Adrian. Wala pang napatutunayan. Ang taong nasa likod nito ay ang aking estranged wife. Naghihiganti lang siya dahil sa personal nating problema. Nagtitinginan ang mga board members. May isang babaeng board member, si Mrs. Reyes, na marahang umiling. Mr. Cortez, ang mga dokumentong lumabas ay hindi gawa-gawa. Ang mga pirma, ang mga transaksyon, lahat ito ay may papel trail. Baka peke, baka pineke na lahat yan, pilit ni Adrian. Ngunit sa kanyang dibdib, alam niyang hindi ito totoo. Alam niyang ang bawat dokumentong yon ay totoo sapagkat siya mismo ang pumirma sa mga ito. Siya mismo ang nagtago ng mga ito. Ang hindi niya alam ay kung paano nakuha ni Alessandra ang mga ito. Bumukas ang pinto ng boardroom. Lahat ng mata ay napunta sa pintuan. At nang pumasok si Alessandra Villanueva, ang buong silid ay tila napahinga. Hindi dahil sa ginhawa, kundi dahil sa pag-igting. Nakasuot siya ng itim na blazer, ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos, ang kanyang mga mata ay nagniningning na may kalmadong tiwala. Sa likod niya ay sina Ate Ramirez at ang 3 miyembro ng auditor team. Bawat isa ay may dalang mga folder na makapal. Magandang umaga, bati ni Alessandra. Ang kanyang boses ay malenaw,
hindi nanginginig. Pasensya na sa pagiging late. May mga kailangan lang akong ayusin. Tumayo si Adrian. Anong ginagawa mo dito? Wala kang karapatan sa meeting na ito? Actually, sabi ni Ate Ramirez, humakbang pasulong, may karapatan si Mrs. Villanueva Cortez na dumalo. Siya pa rin ang legal na may-ari ng 30% ng shares ng kumpanya. At bilang isa sa mga stockholders, may karapatan siyang humarap sa board. Namutla si Adrian. 30%? Hindi. Nasa pangalan ko ang shares na yan. May prenuptial agreement tayo, Adrian. Mahinahong sabi ni Alessandra. Ngunit, may postnuptial agreement din tayo. Ang isa na pinirmahan mo noong 2019 nung iniligtas ko ang kumpanya mula sa bangkarota. Nakalimutan mo na ba? Nung nagmakaawa ka sa akin na tulungan ka at pumayag kang ilipat ang kalahati ng iyong share sa akin bilang kapalit ng aking pag-aambag. Tumahimik ang buong silid. Ang mga board members ay nagtitinginan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Si Adrian ay tila nilamon ng sarili niyang anino. Peke yan, bulong niya. Peke ang lahat. Hindi peke, sabi ni Alessandra. Umupo siya sa isa sa mga upuan sa tapat ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay mahinahong nakapatong sa kanyang mga folder. At hindi lang yan ang hindi peke. Mr. Tan, Mrs. Reyes, mga board members, may ipapakita ako sa inyo. Ang buong katotohanan tungkol sa kumpanyang ito at tungkol sa taong nakaupo sa harap ninyo. Binuksan niya ang kanyang folder. Sa loob nito ay mga dokumento na maingat niyang inipon sa loob ng mga buwan, mga ulat, mga transaksyon, mga email, mga pirma. Ang mga ebidensya na nagpapakita ng lahat, sa loob ng 10 taon, simula ni Alessandra, ang kumpanyang ito ay umunlad. Ngunit hindi dahil kay Adrian Cortez. Umunlad ito dahil sa akin. Napasinghap ang ilan sa mga board members. Si Adrian ay tila sinuntok sa tiyan. Alam ninyo ba na noong 2017, nang malapit ng mabangkarota ang Cortez Holdings, ako ang nag-ayos ng lahat? Ako ang nag-renegotiate ng mga utang. Ako ang nakipag-usap sa mga investor. Ako ang gumawa ng financial strategy na nagligtas sa kumpanyang ito. Si Adrian, ang CEO ninyo, ay nasa Las Vegas noon, naglalaro ng poker kasama ang mga kaibigan niya. Kasinungalingan! Sigaw ni Adrian. May mga dokumento ako, patuloy ni Alessandra, hindi siya pinapansin. Mga email mula sa kanyang personal na account, mga resibo mula sa mga hotel, mga flight records, lahat ay narito. At hindi lang yan. May mga testimonya rin ako mula sa mga dating empleyado na nakasaksi sa lahat. Binuksan niya ang isa pang folder. Noong 2020, nang magkaroon tayo ng pandemya at halos tumigil ang lahat ng operasyon, sino ang gumawa ng recovery plan? Hindi si Adrian? Ako. Ako ang nag-pitch sa mga investor. Ako ang nag-ayos ng supply chain. Ako ang nagligtas ng libu-libong trabaho. Habang si Adrian ay nasa ibang bansa kasama ang kanyang kabit. Ang salitang kabit ay parang latigo sa hangin. Ang mga board members ay napalingon kay Adrian. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghatol. Bianca Reyes, sabi ni Alessandra. 28 taong gulang. Dating executive assistant ng kumpanya. Nagsimula ang relasyon nila noong 2021 at mula noon, ginamit niya ang kanyang posisyon upang maglabas ng pera mula sa kumpanya. Mga peking invoice, mga ghost employees, mga kickback mula sa mga supplier. Lahat ng ito ay dokumentado. Binuksan niya ang isa pang folder na naglalaman ng mga bank statements at transaction records. Sa loob ng 2 taon, nakapaglabas sila ng higit sa 50 milyong piso mula sa kumpanya. 50 milyon. Pera na dapat ay para sa mga empleyado, para sa mga proyekto, para sa pag-unlad ng negosyong ito. Sa halip, ginamit ito para sa mga mamahaling damit, mga luxury cars at mga condo units sa BGC. Peke, sigaw ni Adrian. Ang kanyang boses ay paos na. Peke ang lahat ng yan. Ginagawa mo lang yan para siraan ako. Mr. Cortez, pagsingit ni Mr. Tan, ang kanyang boses ay matigas. Kung peke ang mga dokumentong ito, bakit nanginginig ka? Tumigil si Adrian. Napatingin siya sa kanyang mga kamay at nakita niya na nanginginig nga ang mga ito.
Hindi niya napigilan. Sa sandaling yon, alam niyang nakikita ng lahat ang kanyang takot. May mga testimonya rin kami mula sa mga auditor, sabi ni Ate Ramirez. Ang aming team ay nagsagawa ng malalim na pagsusuri sa mga financial records ng kumpanya sa nakalipas na 3 buwan. At ang mga natuklasan namin ay nakababahala. Tumayo ang isa sa mga auditor, isog babaeng may salamin na naggangalang Miss Santos. Sa aming pagsusuri, nakita namin ang mga irregularidad sa procurement process, sa payroll system at sa mga bank transfers. May mga transaksyon na hindi maipaliwanag, may mga vendor na hindi umiiral, may mga empleyado na hindi pa namin nakita kahit kailan. Ang lahat ng ito ay nakalink sa personal accounts ni na Mr. Adrian Cortez at Ms. Bianca Reyes. May ebidensya ba kayo ng direktang pagkakasangkot ni Mr. Cortez? Tanong ni Mrs. Reyes. Mayroon, sagot ni Ms. Santos. Ang mga pirma sa mga transaksyon ay tugma sa kanyang pirma. At may mga email exchanges kami na nagpapakita ng kanyang direktang pag-apruba sa mga kahina-hinalang transaksyon. Tumalikod si Adrian sa mesa. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit higit sa lahat, puno ng takot. Hindi niya inaasahan na ganito kalalim ang paghahaanda ni Alessandra. Hindi niya inaasahan na may ganito siyang kakayahan. Alam ninyo ba kung bakit ako nandito? Tanong ni Alessandra. Ang kanyang boses ay biglang naging malambot. Hindi para maghigante. Hindi para sirain si Adrian. Bagaman karapat-dapat siya. Nandito ako dahil mahal ko ang kumpanyang ito. 10 taon kong itinaguyod ito. 10 taon kong pinaghirapan ito. At hindi ko kayang panuurin na sinisira ito ng isang taong walang pakialam sa mga empleyado, sa mga pamilyang umaasa sa mga suweldo nila, sa mga pangarap na itinayo natin dito. Tumigil siya. Tumingin siya sa mga board members isa-isa. Kaya naman humihingi ako sa inyo ng isang bagay. Hayaan ninyo akong iligtas ang kumpanyang ito. Hayaan ninyo akong gawin ang trabaho dapat ay ginawa ko na noon pa. Ang protektahan ang lahat ng ito. Tumahimik ang buong silid. Ang mga board members ay nagtitinginan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Si Adrian ay nakatayo pa rin, ngunit ang kanyang katawan ay tila unti-unting lumiliit. May motion ako, sabi ni Mr. Tan. Ang kanyang boses ay malinaw. I-move natin na tanggalin si Adrian Cortez sa posisyon bilang CEO ng Cortez Holdings at italaga si Alessandra Villanueva Cortez bilang interim CEO habang isinasagawa ang investigasyon. Seconded, agad na sabi ni Mrs. Reyes. Hindi! Sigaw ni Adrian. Hindi ninyo magagawa to. Ako ang nagtayo ng kumpanyang ito. Hindi, mahinahong sabi ni Alessandra. Ako ang nagtayo nito. Ikaw lang ang pumirma sa mga dokumento. Ang mga board members ay bumuto. Isa-isa, ang kanilang mga kamay ay itinaas. Lahat pabor sa motion. Si Adrian ay nanood. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Sa loob ng ilang minuto, nawala ang lahat. Ang kanyang posisyon, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagkakakilanlan. Tapos na ang meeting, sabi ni Mr. Tan. Mr. Cortez, paumanhin Adrian, mangyaring iwanan ng boardroom. May mga bagay pa kaming tatalakayin kasamang bagong CEO. Tumayo si Adrian. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang mga mata ay puno ng put. Tumingin siya kay Alessandra at sa unang pagkakataon, nakita niya ang babaeng hindi niya nakilala. Ang babaeng tahimik na nagtiis sa loob ng 10 taon. Ang babaeng ngayon ay nakatayo sa liwanag. Hindi pa ito tapos, bulong niya. Ibabalik ko ang lahat ng ito. Alam ko, mahinahong sagot ni Alessandra. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na ako. Umalis si Adrian. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay naglaho sa koridor at ang pinto ay sumara ng may malakas na lagatok. Sa loob ng boardroom, ang mga board members ay tumingin kay Alessandra, ang bagong CEO, na may paggalang at paghanga. Congratulations, Mrs. Villanueva Cortez, sabi ni Mr. Tan. O dapat bang sabihin ko, CEO Villanueva? Numiti si Alessandra.
Isang totoong ngiti. Ang unang ngiti sa loob ng maraming buwan. Villanueva lang po. Ibinabalik ko na ang apelido ng aking ama. Ang pangalang Cortez, hindi ko na ito kailangan. Ngunit sa kanyang isipan, hindi siya payapa. Alam niyang hindi siya susuko ni Adrian. Ang lalaking yon ay mayabang, ngunit hindi siya hangal. At sa kanyang puso, alam niyang may huling pagtatangka pa itong gagawin. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Paglabas niya ng boardroom, kinuha niya ang kanyang telepono. May mensahe mula kay Ate Ramirez. Kailangan nating mag-usap. May nahanap kaming bago, isang bagay na mas malaki kaysa sa inaasahan natin. Tumigil si Alessandra. Tumiyanto siya sa mensahe, ang kanyang puso ay biglang bumilis. Anong nahanap nila? Ano pa ang hindi niya alam? Tiningnan niya ang kanyang telepo at sa likod ng kanyang mga mata may kumislap na pag-aalala. Ngunit hindi siya natakot. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, handa siyang harapin ang anumang darating. Dumating ka man, Adrian? Bulong niya sa sarili. Handa na ako. Umagana nang lumabas si Alessandra sa mansyon ni Adrian. Hindi na siya ang babaeng umalis na puno ng takot, ilang linggo na ang nakararaan. Nakasuot siya ng simpleng blazer, bit-bit ang isang sobre, at may kalmadong titig na hindi natitinag kahit na nakababantay ang mga kamera ng balita sa labas ng gate. Hindi nagtagal. Sumabog ang balita sa social media. Isang anonymous account ang nagpost ng mga lumang screenshot, mga mensahe di umano mula kay Alessandra na nagpapakita raw ng kanyang pagiging abusado kay Adrian. Pinagmumura raw niya ang CEO, pinagbantaan at may mga bahid ng pananakit sa kanilang relasyon. Mabilis itong kumalat, at sa loob ng isang oras, trending na ang hashtag na Alessandra Scandal. Nasa opisina si Alessandra nang ipakita sa kanya ni Ate Ramirez ang post. Binasa niya ito ng walang emosyon, saka inilapag ang telepono. Ginawa niya na pala ang pinakahuling barahan niya. Mahinahong sabi niya. Kailangan nating mag-issue ng statement, sabi ng abogado. Hindi pa, tugon ni Alessandra. Hintayin natin ang susunod niyang galaw. Samantala, sa isang maliit na opisina sa labas ng lungsod, nakaupo si Adrian sa harap ng kanyang laptop. Nakita niya ang pagkalat ng post. Ang post na siya mismo ang nag-utos gawin sa isang troll farm. Ngunit imbes na makaramdam ng ginhawa, may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Bakit hindi pa sumasagot si Alessandra? Bakit walang denial, walang kahit anong reaksyon? Tumunog ang kanyang telepono. Si Bianca. Adrian, nakita mo na ba ang balita? Nag-aalalang sabi nito. Bakit ganyan ang ginawa mo? Bakit mo hinayaan na lumabas yan? Para sirain siya, sagot ni Adrian. Para mabawi ko ang tiwala ng board. Pero hindi yan totoo. Alam mo ano? Naputol si Adrian. Na hindi siya ganyan? Na hindi siya nagbanta sa akin? Bianca, kailangan ko manalo. Kung hindi, mawawala ang lahat. Natahimik si Bianca sa kabilang linya. Maya-maya, mahina nitong sabi. Adrian, alam mo bang may hawak silang ebidensya? Ang mga totoong mensahe mo? Ang mga transaksyon mo? Ano? Paano mo? May nakausap akong abogado. Sabi niya may kumpleto silang dokumento. Lahat ng pinag-usapan natin tungkol sa paglilipat ng pondo, lahat ng plano mong siraan si Alessandra, lahat yon may record. Naramdaman ni Adrian na nanlamig ang kanyang dugo. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Hindi ko kayang itago pa, Adrian. Alam ko ang lahat. Alam kong kasabot mo ako sa lahat ng to. Pero hindi ko inaasahan na gagawin mo yan sa sarili mong asawa. Sa ina ng anak mo. Bianca, makinig ka. Hindi na ako makikinig, Adrian. Tapos na ako. Hindi ako papayag na madamay pa ako sa kahihiyan na to. Bago pa makasagot si Adrian, binabana ni Bianca ang tawag. Sinubukan niyang tawagan ito muli, ngunit hindi na sumasagot. Ilang minuto pa, nakita niya ang isang bagong post, hindi mula sa troll farm, kundi mula mismo kay Bianca. Isang mahabang pahayag na nagsisisi sa kanyang naging papel na inamin ang relasyon nila ni Adrian at inilantad ang mga planong sirain si Alessandra. Hindi ko na kaya maging bahagi ng kasinungalingan,
nakasulat sa post. Humihingi ako ng tawad kay Alessandra. Sa lahat ng nagawa ko, hindi ko inaasahan na makakasama ako sa pagbagsak ng isang pamilya. Ang totoo, hindi ko alam na may anak na pala sila. Hindi ko alam na sa araw ng panganganak ni Alessandra, hinayaan ni Adrian na mag-isa siya. Mabilis na kumalat ang post ni Bianca. Sa loob ng ilang oras, nabaliktad ang salaysay. Ang mga screenshot na inilabas ni Adrian ay napatunay ang peke. Ang mga mensahe ay malinaw na naka-photoshop at may mga ekspertong nag-analisa nito sa live television. Ang publiko, na kanina ay galit kay Alessandra, ay biglang naging kakampi niya. Sa kanyang opisina, napanood ni Alessandra ang balita. Nakaupo siya sa kanyang upuan. Ang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Hindi siya nakangiti, hindi rin umiiyak. May kalmado siyang mukha. Nuit sa kanyang mga mata, may kislap ng tagumpay. Ginawa niya na pala ang lahat ng to, mahinang sabi niya sa sarili. Kahit ang pagkawasak ng sarili niya. Tumunog muli ang kanyang telepon, si Ate Ramirez. Alessandra, hanba na ang lahat. Naisampa na natin ang kaso para sa kustudya ni Mateo. Bukas, makakakuha tayo ng temporary order. Napapikit si Alessandra. Sa unang pagkakataon, mula nang manganak siya, naramdaman niyang may mabigat na bato ang bumitaw sa kanyang dibdib. Salamat, attorney. Salamat sa lahat. Hindi mo kailangang magpasalamat, Alessandra. Karapatan mo yan. Karapatan ng anak mo. Nang gabing yon, pumunta si Alessandra sa kanyang inuupahang apartment. Nasa kuna si Mateo, mahimbing na natutulog. Tumabi siya rito, hinawakan ang maliit na kamay nito. Sa loob ng ilang linggo, napakaraming nangyari. Mula sa pagiging tahimik na asawa, naging babae siyang kailangang lumaban para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Hindi mo na kailangang makilala ang tatay mo, anak. Mahinang bulong niya. Hindi mo kailangang maranasang ang sakit na yon. Nandito lang ako. Hindi na kita iiwan. Samantala sa kanyang maliit na opisina, nakaupo si Adrian ng mag-isa. Wala nang tao sa paligid niya. Ang kanyang mga tauhan ay nag-resign na. Ang kanyang mga kaibigan ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Nakatitig siya sa screen ng kanyang laptop, kung saan pa ulit-ulit na pinapalabas ang balita tungkol sa kanyang pagkawasak. Adrian Cortez, dating CEO ng Cortez Holdings, ay nahaharap na sa mga kasong may kinalaman sa pandaraya at panda-abuso sa pondo ng kumpanya. Hindi niya napigilang mapaluha. Hindi dahil sa takot sa bilangguan, kundi dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Nakita niya ang sarili niya, ang totoong sarili niya. Isang lalaking walang naiwan. Isang lalaking nagtaksya sa nag-iisang taong nagmahal sa kanya ng totoo. Kinuha niya ang kanyang telpon o binuksan ang gallery. Nakita niya ang mga lumang litrato. Sila ni Alessandra noong kasal nila. Nakangiti siya. Hawak ang kamay nito. Tila napakalayo na ng panahong yon. Pasensya na, Alessandra, bulong niya. Ang boses ay basag. Pasensya na sa lahat. Ngunit hindi na niya narinig ang sagot. Hindi na rin niya ito maririnig pa. Sa kabilang linya ng lungsod, si Alessandra ay yakap-yakap ang kanilang anak, natutulog ng mahimbing sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya nag-aalala. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, malaya na siya at handa na siyang harapin ang anumang darating. Ang umaga ay tila mas maliwanag sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Nakatayo si Alessandra sa harap ng malaking bintana ng kanyang bagong opisina. Hawak ang isang tasa ng kape na hindi na niya kailangang itago sa sulok ng sariling bahay. Sa ibaba ng gusaling ito, abala ang mga tao sa kani-kanilang mga gawain at sa unang pagkakataon, hindi na siya bahagi ng isang korpora, yung pag-aari ng isang lalaking nagtaksel sa kanya. Ma'am, nandito na po ang mga dokumento para sa partnership agreement, sabi ng kanyang sekretarya si Jenny habang inilalagay ang isang folder sa mesa. Tumango si Alessandra at numiti. Salamat, Jenny. Ipadala mo rin sa legal team para sa final review? Mula sa kanyang mesa, tiningnan niya ang pangalan ng kanyang kumpanya na nakaukit sa salamin ng pinto. Villanueva Financial Solutions. Hindi ito kalakihan ng empire ni Adrian,
Ngunit hindi rin ito kailangang maging ganoon. Ito ay sa kanya. Sa kanyang sariling pagsusumikap, sa kanyang sariling pangalan, at sa kanyang sariling karapatan. 3 buwan na ang nakalipas mula nang tuluyang bumagsak si Adrian. 3 buwan mula nang ilantad ni Bianca ang katotohanan, mula nang mawala sa kanya ang lahat, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kumpanya, ang kanyang kapalaran. Hindi na narinig ni Alessandra ang tungkol sa kanya pagkatapos ng huling pagkikita nila sa korte, kung saan tuluyang naipagkaloob sa kanya ang buong kustudya, ani Mateo. Ang alaala ng araw na yon ay nanatiling sariwa sa kanyang isipan. Nang ipahayag ng hukom ang desisyon, nakita niya ang mukha ni Adrian, payat, pagod, at puno ng panghihinayang. Ngunit hindi na siya nakaramdam ng awa. Hindi na niya kailangan pang lumingon sa nakaraan. Hawak niya ang kanyang anak, at yun na ang tanging mahalaga. "Ma'am, handa na po ang conference call sa mga investors." Tawag ni Jenny mula sa kanyang mesa. Tumayo si Alessandra, inayos ang kanyang blazer, at huminga ng malalim. Ang mga investors na ito ay dating mga kasosyo ni Adrian. Mga taong minsang tiningnan siya ng may pag-aalinlangan. Mga taong nagtaka kung bakit ang asawa ng CEO ay may sariling opinyon tungkol sa negosyo. Ngayon, sila na rin ang lumalapit sa kanya. "Magandang umaga mga Gino," bati niya habang pumapasok sa conference room. "Salamat sa paglalaan ng oras para sa pagpupulong na ito." Umupo ang mga lalaki sa paligid ng mahabang mesa. Si Mr. Tan, isang matandang negosyanteng Chino-Filipino na dating ka-close ni Adrian, ang unang nagsalita. "Alessandra, hindi ko inaasahan na ikaw ang magiging pinakamalaking pangalan sa financial consulting ngayon. Bilib ako sa ginawa mo." "Ang tagumpay ay hindi dumarating na mag-isa, Mr. Tan." Nakangiting sagot niya. "Kailangan ng tamang diskarte, tamang tao at tamang panahon. At higit sa lahat, kailangan mong malaman kung sino ang mapagkakatiwalaan mo." May bahid ng paghaa sa mga mata ng matanda. "Kaya nga kami narito. Gusto naming malaman kung paano mo nagawa ang lahat ng ito sa loob lamang ng ilang buwan." Inilatag ni Alessandra ang kanyang mga dokumento at sinimulan ang presentasyon. Hindi na siya ang tahimik na babae na nakaupo lamang sa likod ng mga anino ng kanyang asawa. Ngayon, siya na ang nasa harapan, siya na ang nangunguna, at siya na ang nadedesisyon. Ang kanyang boses ay malinaw, ang kanyang mga ideya ay matalas, at ang kanyang kumpiyansa ay hindi na kailangang patunayan pa sa sinuman. Pagkatapos ng 2 oras na pagpupulong, pumirma ang 3 investors sa partnership agreement. Ang unang malaking hakbang ng Villanueva Financial Solutions ay natupad. "Congratulations, Alessandra," sabi ni Mr. Tan habang nakikipagkamay. "Mukhang hindi mo na kailangan ng kahit sino pa para magtagumpay." "Salamat, Mr. Tan. Ngunit hindi ko ito nagawa ng mag-isa. May mga taong naniwala sa akin, at hindi ko yon makakalimutan." Nang umalis ang mga bisita, napabuntong hininga si Alessandra. Nakaramdam siya ng pagod, ngunit ang pagod na ito ay may kasamang kasiyahan. Ang uri ng pagod na dumarating pagkatapos ng isang mahalagang tagumpay. Binuksan niya ang kanyang telepono at nakita ang isang mensahe mula sa yaya ni Mateo. "Ma'am, gising na po si Mateo. Kumain na po siya ng kanyang almusal at naglalaro na." Numiti siya. Mabilis niyang tinawagan ng bahay. "Hello, baby!" Malambing niyang sabi nang marinig ang mga kalat-kalat na tunog ng pagsasalita ng kanyang anak. Hindi pa marunong magsalita si Mateo, ngunit ang mga tunog na yon ay sapat na para mapawi ang kanyang pagod. "Miss na miss ka ni Mommy. Mamaya na lang tayo magkita, ha?" Nang ibaba niya ang telepono, napansin niya ang isang liham na naiwan sa kanyang mesa. Hindi ito nakasyelyo, at ang sulat kamay ay pamilyar. Nakita niya ang pangalan ng nagpadala, Adrian Cortez. Nanlamig ang kanyang katawan. Sa loob ng ilang segundo, hindi niya alam kung bubuksan ba niya ito o itatapon na lamang. Ngunit sa huli, pinili niyang basahin. "Oh, Alessandra, alam kong hindi ako karapat-dapat sa iyong oras, ngunit kailangan kong isulat ito. Hindi ako humihingi ng tawad para sa aking sarili. Alam kong huli na ang lahat. Nais ko lamang malaman mo
na hindi ko nahahadlangan ng iyong kaligayahan. Napanood kita mula sa malayo at ipinagmamalaki kita. Hindi mo ako kailangan para maging matagumpay. Hindi mo ako kailanman kailangan. Hindi ko nahihingiin pa ang pagkakataong makita si Mateo. Alam kong hindi ko ito nararapat. Ngunit kung sakaling, sa hinaharap, magbago ang isip mo, nais kong malaman mo na nandito lamang ako. Hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Naway maging masaya ka, Alessandra. Naway maging masaya kayong dalawa. Tiningnan ni Alessandra ang liham ng matagal. Ang mga salita ay tila taos puso, ngunit hindi na niya alam kung paniniwalaan ba niya ito. Maraming beses na siyang niloko ng mga salita ni Adrian. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Hindi na siya umaasa. Ang liham na ito ay hindi na nagbago ng anuman. Hindi na nito kayang baguhin ang nakaraan, ngunit hindi na rin ito kayang sirain ang kanyang kasalukuyan. Dahan-dahan niyang tinupi ang liham at inilagay ito sa isang drawer. Hindi ito itatapon, ngunit hindi rin ito hahawakan muli. Ito ay bahagi na lamang ng isang panahong natapos na. Pag-uwi niya sa bahay ng hapong iyon, sinalubong siya ng malambing na ngiti ng kanyang anak. Nakadapa si Mateo sa kanyang playmat, abala sa paglalaro ng mga makukulay na blok. Nang makita siya, napanghiti ang bata at iniyunat ang kanyang mga kamay. "Mama!" sabi ni Mateo. Ang boses ay halos pabulong ngunit malinaw. Nanlaki ang mga mata ni Alessandra. "Anong sinabi mo, baby?" "Mama!" ulit ng bata, mas malinaw ngayon. Naramdaman ni Alessandra ang pag-init ng kanyang mga mata. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. "Oo, baby, si Mami ito. Nandito lang si Mami." Sa mga sandaling yon, naramdaman niya ang lahat. Ang sakit ng nakaraan, ang saya ng kasalukuyan, at ang pag-asa para sa hinaharap. Hindi ito ang buhay na inaasahan niya nung una. Ngunit ito ang buhay na kanyang itinayo para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak. Nang matulog na si Mateo ng gabing yon, naupo si Alessandra sa kanyang teras, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Ang langit ay madilim, ngunit ang mga bituin ay tila mas maliwanag kaysa karaniwan. Humigop siya ng kanyang tsaa at numiti. Hindi na siya natatakot sa hinaharap. Hindi na siya nag-aalala kung ano ang sasabihin ng iba. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, siya na ang humahawak ng kanyang sariling kapalaran. At kasama ang kanyang anak sa kanyang mga bisig, handa na siyang harapin ang anumang darating. Ang umaga ay sumikat ng may kakaibang gaan sa pakiramdam ni Alessandra. Nakaupo siya sa kanyang study, hawak ang isang tasa ng kape, habang pinagmamasdan ang mga papeles na nasa mesa. Hindi na ito mga kontrata ng kumpanya ni Adrian. Hindi na ito mga dokumentong kailangan niyang itago o ipagtanggol. Ito ay mga plano para sa kinabukasan ng kanyang sariling kumpanya, ang Villanueva Financial Solutions. Tumunog ang cellphone niya. Nakagiti niyang sinagot ang tawag mula sa kanyang assistant. "Ma'am Alessandra, confirm na po ang meeting sa Makati mamayang 2:00. Nasa inyong email na po ang final presentation deck." "Salamat. Ipaalam mo sa team na magkikita tayo ng maaga para sa final run-through." Ibinaba niya ang phone at tumingin sa larawan ni Mateo na naka-frame sa kanyang desk. Ang anak niyang nakagiti, na may mga mata na katulad ng kanya, sa loob ng 1 taon. Mula sa pagiging isang babaeng iniwan sa ospital, siya na ngayon ang nagdidikta ng kanyang sariling oras, sariling desisyon, sariling buhay. Pumasok si Yaya Elena dala ang isang tray ng almusal. "Ma'am, kumain na po muna kayo. Si Mateo po ay gising na at naghahanap sa inyo." "Sandali lang, Yaya. Tapusin ko lang itong email." Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, narinig niya ang mga yabag ng maliliit na paa. Bumukas ang pinto at pumasok si Mateo, nakahawak sa walker niya, may suot na pulang t-shirt at shorts. "Mama!" tumawa si Alessandra. "Anong ginagawa mo riyan, anak? Hindi ka pa marunong maglakad ng maayos, umaarte ka ng parang malaking bata." Lumapit si Mateo sa kanya, inilahad ang mga braso. "Larga! Larga!" "Anong larga?" Napaling si Alessandra, binuhat ang anak. "Sandali, anak.
Kain muna tayo. May malaking araw si Mami. Larga! Ulit ni Mateo. Tinuro ang labas ng bintana. Napansin ni Alessandra na may helicopter na dumadaan sa malayo. Ah, yun pala. Oo anak, may lumilipad. Pero hindi tayo sasakay niyan. Magkukommute tayo mamaya papuntang opisina. Gusto mo bang sumama kay Mommy? Tumango si Mateo, nakangiti. Habang kumakain sila ng almusal, napaisip si Alessandra. 1 taon na ang nakalipas mula nang umalis siya sa ospital kasama si Mateo. 1 taon mula nang iwan siya ni Adrian sa pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay. At sa taong yon maraming nagbago. Hindi na siya ang babaeng nagtitiis. Hindi na siya ang babaeng naniniwalang kailangan niyang patunayan ang kanyang halaga sa isang taong hindi siya kayang pahalagahan. Ngayon, siya na ang bumubuo ng kanyang sariling mundo. At sa mundong yon, siya at si Mateo ang hari at reyna. Dumating ang hapon at nasa Makati na si Alessandra, nakaupo sa conference room ng isang malaking investment firm. Katabi niya ang kanyang team, lahat ay handa sa presentasyon. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo ang mga potensyal na investor, kabilang ang isang matandang negosyante na si Mr. Lim at isang babaeng executive na si Miss Rivera. Magandang hapon, panimula ni Alessandra nakatayo. Ako si Alessandra Villanueva, CEO ng Villanueva Financial Solutions. Una sa lahat, nais kong pasalamatan kayo sa paglalaan ng oras upang marinig ang aming proposal. Binuksan niya ang presentation at sa loob ng 30 minuto, ipinaliwanag niya ang kanyang pananaw para sa financial consulting sa mga mid-sized na negosyo. Hindi siya nagmamadali, hindi siya kinakabahan. Alam niya ang kanyang ginagawa. Nang matapos siya, tumingin si Mr. Lim sa kanya ng may paghanga. Miss Villanueva, kahanga-hanga ang iyong presentasyon. Ngunit nais kong itanong, bakit mo piniling magtayo ng sariling kumpanya sa halip na manatili sa corporate world? Numiti si Alessandra. Mr. Lim, sa loob ng maraming taon, nakasanayan kong magtrabaho para sa iba. Ngunit natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa posisyon o sa kita. Ito ay nasusukat sa kalayaan na gawin ang tama, sa kakayahang protektahan ang mga mahal sa buhay, at sa tiwala sa sarili na harapin ang anumang hamon. Tumango si Mr. Lim. Magandang sagot. Ako ay kumbinsido. Kami ay mamumuhunan sa inyong kumpanya. Napalingon si Alessandra, bahagyang nagulat. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kadali. Ngunit umiti siya at nakipagkamay. Maraming salamat, Mr. Lim. Hindi ko kayo bibigiwin. Pagkatapos ng meeting, habang naglalakad siya papunta sa sasakyan, tumunog muli ang kanyang phone. Si Ate Ramirez. Ate, may balita ba? Oo, Alessandra, natapos na ang lahat. Ang desisyon ng korte ay pabor sa'yo. Si Adrian ay nawala ng lahat ng karapatan sa kumpanya. Ang mga assets na nakuha niya sa pamamagitan ng pandaraya ay ibinalik sa mga biktima. At dahil sa kanyang mga ginawa, nahaharap siya ng kasong kriminal. Natahimik si Alessandra. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Sa isang banda may kagaanan, sa kabilang banda may lungkot. Hindi para kay Adrian, kundi para sa lahat ng taon na sinayan niya sa isang taong hindi naman pala karapat-dapat. Ate, salamat sa lahat ng tulong mo. Hindi ko ito makakalimutan. Walang anuman, Alessandra. Karapat-dapat ka sa hustisya. At higit sa lahat, karapat-dapat ka sa kalayaan. Ibinaba niya ang phone at tumingin sa langit. Ang araw ay sumisikat, maliwanag at mainit. Para itong senyales na ang lahat ay magiging maayos. Nang gabing yon, pagkatapos patulugin si Mateo, naupo si Alessandra sa kanyang teras. Hawak ang isang baso ng alak. Tumingin siya sa mga ilaw ng lungsod at sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng takot o pangamba. Tapos na, bulog niya sa sarili. Tapos na ang lahat. May kumatok sa pinto. Bumukas ito at pumasok si Yaya Elena. Ma'am, may naghatid po ng sulat para sa inyo? Kinuha ni Alessandra ang sobre. Nakita niya ang pangalan ni Adrian sa sulat. Sa loob ng 1 taon,
Hindi na siya nakatanggap ng anumang balita mula sa kanya. Binuksan niya ito. Mahal na Alessandra, hindi ko alam kung paano sisimulan ang liham na ito. Alam kong hindi sapat ang mga salita upang humingi ng tawad sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Ngunit nais kong malaman mo na, sa wakas, naiintindihan ko na ang lahat. Nawala ko ang lahat. Ang kumpanya, ang mga kaibigan, ang respeto ng mga tao. Ngunit ang pinakamalaking pagkawala ay ang pagkawala ng tiwala mo. Hindi ko ito maibabalik at hindi ko ito hinihiling. Nais ko lamang ipaalam sa iyo na hindi na kita aguguluhin. Hindi ko nahahanapin si Mateo. Hindi ko nahihilingin na makita siya. Alam ko hindi ko siya karapat-dapat na makilala. Naway maging masaya ka. Naway maging masaya kayo ng anak natin. Kahit hindi ko siya kayang tawaging anak, alam kong siya ay isang biyaya sa iyong buhay. Paalam, Adrian. Tiningnan ni Alessandra ang sulat ng mahabang panahon. Hindi siya umiyak. Hindi siya nakaramdam ng galit. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Hindi siya sumagot. Hindi na niya kailangan. Ang liham na ito ay hindi na bahagi ng kanyang buhay. Ito ay isang pahina na nakalipas na. Pinunit niya ang sulat at itinapon sa basurahan. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang upuan at tumingin muli sa mga ilaw ng lungsod. Ngumiti siya. Mama! Napalingon siya. Nasa pintuan si Mateo, nakahawak sa walker, nakangiti. Larga! Larga! Tumawa si Alessandra. Anong larga, anak? Gabi na! Matulog ka na! Larga! Ulit ni Mateo, tinuro ang langit. Napatingin si Alessandra sa itaas. May mga bituin na kumikislap. Ah, yan pala. Oo, anak, may mga bituin. Gusto mo bang bilangin natin? Lumapit si Mateo sa kanya at umupo sa kandungan niya. Magkasama nilang tiningnan ang langit, ang mga bituin na tila sumasayaw para sa kanila. Alam mo, Mateo, bulong ni Alessandra, nung bata pa ako, pinangarap kong magkaroon ng magandang buhay. Akala ko ang tagumpay ay nasusukat sa kung gaano karami ang pera o kung gaano kataas ang posisyon. Ngunit nang ikaw ay isinilang, natutunan kong ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng taong mamahalin at mamahalin ka pabalik. At yon, anak, ay mayroon na ako. Hinalikan niya ang no ni Mateo. At hindi ko na kailangan ng anumang bagay pa. Nakatulog si Mateo sa kanyang mga bisig. Dinala siya ni Alessandra pabalik sa kanyang kwarto at inihiga sa kama. Tinakpan siya ng kumot at hinalikan muli. Matulog ka ng mahimbing, anak. Bukas marami tayong gagawin. Marami tayong pangarap na tutuparin. At sa bawat hakbang, nandito lang ako. Hindi na kita iiwan. Bumalik siya sa terrace at umupo. Tiningnan niya ang kanyang phone. May mga mensahe mula sa kanyang team, mula sa mga investor, mula sa mga bagong kliyente. Nuumiti siya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya nagmamadali, hindi siya nag-aalala, hindi siya natatakot. Siya ay payapa. Tumingin siya sa langit at bumulong, "Salamat. Salamat sa lahat. Salamat sa pagkakataong magsimula muli. Salamat sa pagkakataong maging malaya. Salamat sa pagkakataong maging ako." At sa gabing yon, sa ilalim ng mga bituin, kasama ang kanyang anak na natutulog sa kabilang kwarto, naramdaman ni Alessandra Villanueva ang tunay na tagumpay. Hindi ito ang tagumpay na nasusukat sa pera o sa posisyon. Ito ang tagumpay ng isang babaeng natutong tumayo sa sariling mga paa, na natutong protektahan ang kanyang anak, at na natutong magpatawad sa sarili. Ito ang simula ng kanyang bagong buhay, at handa siyang harapin ang lahat. Ang sabi niya, "Salamat." Hindi sa kanya, hindi sa mga taong nanakit, kundi sa sarili niya, sa babaeng hindi sumuko kahit na anong dilim ang dumating. At sa gabing yon, sa ilalim ng mga bituin, kasama ang anak na mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto, naramdaman ni Alessandra ang tagumpay na hindi nasusukat sa pera o posisyon, kundi sa kapayapaang matagal niyang pinangarap. Pero tandaan natin, hindi madali ang daan patungo sa gabing yon. May mga gabing umiiyak siya habang hawak ang USB drive na yon, ang maliit na bagay na naging susi sa kanyang kalayaan.
May mga gabing nag-alinlangan siya kung tama ba ang kanyang ginawa, kung nararapat ba ang naging wakas. Pero pinili niyang maging matatag, hindi para sa sarili lamang, kundi para sa batang nakatingin sa kanya na walang muwang sa sakit na mundo. Ang pagpunit ng liham na yon mula kay Adrian, hindi yan basta pagtatapon ng papel. Yon ang pagsasara ng isang kabanatang puno ng sakripisyo, pag-asa at pagkabigo. Yon ang pagsasabing, tapos na ako sa paghihintay. Tapos na ako sa pagmamahal sa taong hindi marunong magpahalaga. Kaya't tanong ko sa inyo mga kapamilya, kung kayo ang nasa kalagayan ni Alessandra, kaya niyo bang bitawan ang lahat? Ang taong minahal niyo? Ang pangarap na binuo niyo para sa isang bagong simula? O mananatili ba kayo dahil sa takot na mag-isa? Ibahagi ninyo ang inyong mga salobin sa comment section. At kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Alessandra, huwag kalimutang i-like at i-share sa mga kaibigan ninyo. Hanggang sa muli nating pagkikita, ingatan ninyo lagi ang inyong mga puso. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang magmahal ng walang kondisyon, lalo na sa sarili. Ang kwentong ito ay katang-isip lamang, subalit ang mensahe nito ay maaaring sumalamin sa mga totoong karanasan ng marami. Sana ay may natutunan kayong inspirasyon mula sa paglalakbay ni Alessandra.